So, kilala nyo ba yung mensahero ngayon? Na nagmula pa sa Cavite daw, Cavite. Yun, yun. Batang-bata. Parang Korean, Korean yung forma. Yan. Walang iba ang ating Kuya Charlie. Palakpakan naman dyan, Kuya Charlie. Yan. Hindi po siya BTS ha. Salamat. Ayan, gaganda ng mga ngiti. Hallelujah. Praise. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Good morning. Amen. At ako nga po pala si Kuya Charlie. At ang naatasan pong magbigay pahayag para po sa salita ng Diyos ngayong Biyernes. Amen po. At patuloy po tayo sa ating tema na Grow Up with the sub-theme of Love One Another. Ano po? So we will be talking about still love. Apo. At wag po tayo magsasawa sapagkat tayo po'y pinupuno ng Diyos ng pag-ibig. Kung ang pag-uusapan po natin every week will be about pag-ibig. Ano po? Hallelujah. And yun po, gusto ko rin po kayong batiin ng isang advance Merry Christmas, a blessed Christmas. And sana po everyday nararanasan natin ang Christmas sa bawat isa sapagkat ang Christmas, as we know po, we celebrate Jesus and Jesus is love. And therefore, we celebrate love. Amen po. Hallelujah. And ngayong gabi nga po, or ngayong umaga, ay sama-sama tayong matututo sa pakikinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah. And as an introduction po, it is commanded to love one another, and it can be found sa John chapter 13, verse 34. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You are also to love one another. Amen po. Ito pong commandment na ito na sinasabi ni Jesus Christ, it happened po one day before ng kanya pong kamatayan. Amen po. Hallelujah. And kung iisipin po natin, we know a lot of commands na galing kay Jesus Christ, but, excuse me po. Meron po pala akong candy. Amen po. Kaya pala nahihirapan na magsalita. Amen po. At ayun nga po, balik tayo. Ang setup po dito ng ipahayag ng ating pong Panginoon, ang kanyang new commandment na ito is a day before ng kanya pong pag-aresto, a day before ng kanya pong kamatayan. So, bago po ang kanyang kamatayan, He gave a new commandment para po sa ating mga disipulo. Ano po. At ito nga po ang nasa John, chapter 13, verse 34. To love one another like Jesus. Amen po. At iyan po ang ating sasaliksikin at pagbubulay-bulayang salita ng Diyos sa libro ni John. Amen po. At tayo po ay sandaling tumayo at yumuko at tayo po ay mananalangin. Yes, Lord. Father God in heaven, marami pong salamat sa araw na ito na kami nga po ay nagkasama-samang muli upang makinig, upang mag-celebrate ng iyong katagumpayan, makinig sa iyong salita, O Lord, at nawa po magkaroon kami ng bukas na isip at mapagtanggap na puso, O Lord, ng iyong salita na kung makakarinig man po kami ng against our will, O Lord, ng against our hearts, against our belief, O Lord, that we will be open to accept this, O Lord. At tunay nga po na ang iyong salita ay buhay at ito'y nangyayari sa aming mga buhay. We just have to accept it, O Lord. Maraming po salamat muli. Pinupuri, sinasamba ka namin
Sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit. Amen at amen. Hallelujah. And the teaching for today is entitled, It is Commanded, ayan po. Love just as Jesus loved us. Amen po. At yan nga po yung nabanggit natin kanina in verse 34. At kung mapapansin niyo sa screen, we have new commandment na naka-red. Ano po? It is red because it says a new commandment. Ano pong ibig sabihin? Na meron pong luma at meron pong dating commandment. Ano po? Patungkol sa kung papaano natin nararapat na ibigin, mahalin ang ating kapwa. And let's look into that po. Matatagpuan ito sa Leviticus chapter 19:18. And ito po yung lagi nating nababanggit ano po when we're asked ano na ang bagong utos ni Jesucristo about or the great commandments ano po. And we always say that it's summarized sa dalawa. First is to love God by your heart, soul, and mind. Amen po. And the second is to, at makikita nga po ito dito sa Leviticus, na kung mapapansin po natin is in the Old Testament. Ano po? Ibig kong sabihin, when Jesus was asked by a lawyer, what is the great commandment? Ano po? To test him in the law. At sinabi po doon ng lawyer, in the law. Ano pong ibig sabihin in the law? Ibig pong sabihin, these are the times of the Torah. Ano po? Na kung saan nakikita nga po natin, part of it is Leviticus, and Jesus quoted this. Sinabi nga po niya doon, and alam po natin ang 10 commandments, amen po, and the first 4 of the commandments is about God, and the second set is about our neighbors, or yung kapwa-tao natin, amen po. And Jesus quoted saying, the second, just like the first, is to love your neighbor as yourself. Ano po? Amen po. Amen. And makikita nga po natin sa verse 14, a new commandment was set by Jesus Christ. And tandaan po natin, this happened a day before ng kanyang kamatayan. So very fresh po ang commandment na ito na iniwan sa mga disipulo. And masasabi po ba natin na ang commandment na ito can be applied to us modern Christians? Amen po. Ano po? Because we as followers of Christ are like the disciples, like the 12 disciples who are following Christ as well, right? And disciple means a learner. Disciple means a student. And definitely a follower of Christ. Amen po. So, ito pong katuruan na ito is pasok na pasok po sa ating mga modernong Kristiyano. Amen po. At ayan po. Ayan. So yes and amen ang ating pong sagot dito. Can this new commandment be applied to us modern Christian? Yes and amen. Amen po. Hallelujah. Pero, meron po tayong katanungan. Amen po. And this will be our main topic po. How did Jesus show His love? For us to love one another, for us to love our neighbor, for us to love ang ating pong mga kapwa, paano ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa ating pong kapwa na ating pong maaaring tularan? Amen po. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. And this comes with a sub-question. Ayan. Kaya ba nating tularan ang ginawa ni Jesus na pagmamahal sa ating kapwa? Amen po. So, we will open the whole chapter of John, the Gospel of John, chapter 13. And in this chapter, in order to be able to love one another, Jesus had set examples that we Christians can follow. Amen po. Ibig po sabihin, kayang-kaya po talaga. And when we say commandment, ang ibig pong sabihin nito, bakit po siya ipinag-uutos? Sapagkat by nature, hindi natin ginagawa. Amen po.
hindi natural sa atin ang gawin ng isang bagay, kaya siya ipinag-uutos, kaya siya binibigyan ng ginagawang batas. Amen po. Sapagkat hindi natin natural na ginagawa. Amen po. Okay. Basahin ko lamang po from verse 1. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Amen po. So this is the setting po ng chapter 13. Okay. Nasa isa po silang bahay at marahil ito ay ang tinutuluyan ng ating Panginoon. Amen po. And this is the night, masasabi natin ding Friday because the time Jesus died or was put on the cross was Friday. Amen po. And this is the last night na makakasama ni Jesucristo ang 12 disciples. At kung familiar po tayo sa The Last Supper na ating po nakagisnan, ano po, this is the time. Ito po, dito po kinuha yung ideya ng mga paintings, ano po, ng The Last Supper ni Leonardo. And mga pelikula about The Last Supper. At marami pang pictures about The Last Supper. Ito po, dito po kinuha yon. So the setting is Jesus is hosting the 12 disciples, amen po, sa upper room na tinatawag, ano po. And they are celebrating the feast of the Passover. Sa mga hindi pa po alam kung ano po yung feast of the Passover, this is a feast or a celebration ng mga Israelites, mga Jews, patungkol sa pagkaka-liberate ng mga Israelites or ng mga Jews from slavery sa Egypt. Amen po. And the time na ang Pharaoh is so like panahon ni Moses, God told Moses na pumunta sa Pharaoh to ask for the freedom ng lahat ng Jews, lahat ng Israelites nasa captivity ng Pharaoh or ng Egypt. Amen po. And nung nag-refuse ang Pharaoh about freeing the slaves or the Jews, ano po ang ginawa ng ating Panginoon? He sent plagues. Ano po sa bansang Israel? Nandun yung nagkulay dugo ang ilog. Amen po kung naalala natin. And one of the plagues, probably the last one, the 10th plague, so sobrang dami po ng naranasan ng Egypt noon, ano po, the 10th plague was that the firstborn of the family will die. Amen po. Lahat ng unang mga panganay ng isang pamilya ay mamamatay ang mga anak na yon. Amen po. But God is gracious to Moses. Sinabihan ni Moses to offer or to put a sacrificial, to kill a sacrificial lamb, at ang dugo nito will be ipupunas sa ibabaw ng mga pinto or sa pinto ng bawat kabahayan ng mga Israelites. Amen po. And ang sinasabing Passover, ano po yon? Because there's a angel of death na pinadala ang Panginoon na sa bawat kanyang madadaanan, ang panganay na anak doon, o panganay na bata o anak, ay mamamatay. But because of the protection of God sa mga Israelites, and the Israelites, sumunod sila sa sinabi ni Moses to put the blood of the lamb as protection sa kanilang bahay. The angel of death, it just passed over sa mga bahay nila and walang nangyari, hindi namatay ang mga anak na panganay. Because they were protected. So, doon po galing yung Passover. Nilampasan lang ng angel of death ang mga bahay na iyon. Amen po. Hallelujah. Let us continue po. Sa verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper, he laid aside his outer garments,
his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. Amen po. So, alam po natin yung the washing of the feet, Jesus washes the disciples' feet. Dito rin po nangyari yon ng gabing ito. Ano po? And ano po ang makikita natin dito? Jesus being a God, rose from supper, and he tied around his waist a towel, at inisa-isa niya to wash the disciples' feet. Amen po? At dito po natin makikita ang ang unang example that Jesus said kung paano natin kung paano natin mahalin ang ating kapwa. And makikita po natin na number 1, how did Jesus show His love? Amen po. Jesus served in humility. Amen po. Kung iisipin po natin, hindi po natin makikita itong washing of the feet in other gospel books, ni Matthew, Luke, Mark. Sa libro lamang po ni John ito mababasa. Amen po. It's just a trivia po, At atin pong bigyan ng pakahulugan, ano pong ibig sabihin ng humility? Humility means to be humble. Amen po. But in a biblical sense, is to disregard all concern for rank and privilege and to live one's life in service to the least of Christ's disciples. It is to accept all, serve all, and prefer all. So, ang pinakita dito ni Jesus, isipin po natin muli, si Jesus, anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao and doing something which is very lowly. Isang trabaho ng isang masasabi natin talaga po na alipin. And dahil siya ay nagtataglay ng humility, humbleness, He disregarded that rank. Amen po. At ganito po tayo dapat magmahal ng ating kapwa, to serve them without thinking about our ranks. Hallelujah. Hindi inisip ni Jesus ang kanyang rank among the group. He is setting a good example here by being humble and therefore showing love. Amen po. Si Jesus ang pinaka-importanteng tao sa bahay na iyon. And yet, ano po yung kanyang ginawa? Ang pinaka-mababang klase ng trabaho. And kanino niya yung ginawa? Sa mas mataas sa kanya? Hindi. Amen po. Sa mga disipulo. Amen po. And ito po yung sa pagmamahal natin sa ating kapwa, kailangan po natin itong ma-absorb. Amen po. Na sa pagsiserve, when we love, we serve. And sa pagsiserve natin, we will not think about positions. Amen po. Sa panahon po natin. And hindi po natin iisipin na tayo engineers, architects, amen po, nurses, and we have yung mga trabaho naman po, which is masasabi po natin na ganoon nga po. We will not be thinking about that, but we will serve in equal, in equal ranks. If we think about ranks, let's think about equal ranks, na tayo ay pantay-pantay sa pagsiserve to one another. And this means loving them. Amen po. Kung ganito po ang ipinakita ni Jesus, that we will be serving our brethren in humility, with humility, then we are following Him. Amen po. Amen. At habang ginagawa ko po talaga itong katuruan na ito, sa patnubay ng Banal na Espiritu, ako po talaga ay ng mga time na yun, nagiging emotional, po. Sapagkat sa ating pong simbahan, tayo po ay napakapalad. Amen po. Tayo po, nag-uumpisa na. Dali lang po. Tayo po ay napakapalad. Sapagkat we have leaders and we have pastors who are serving us. Amen po. Una ko pong nalaman ito nung medyo ako po'y pagewang-gewang pa sa simbahan. Praise God.
At hindi po ako naka-attend noon when we did the washing of the feet. Amen po. Wala po ako doon, nakita ko lang siya sa mga pictures. Kaya, Pastor, baka naman. Amen po. But that time po, nakita po sa mga pictures, si Pastor Vez was washing the feet. Sina Pastor Phil, Pastor Fred, they were washing the feet of the brethren. Ano po. Sino po nakaranas noon na ginawa ng pamamaraan na yun sa pagpapakita ng serving with love sa inyo po, mapapalad po kayo. Sa mga hindi pa, magiging mapapalad rin tayo. But, hindi lang po dyan sa pamamaraan na yan, ipinakita ng ating mga pastors ang love by serving. Amen po. Nakatulad ni Jesus, they stoop down. Amen po. They stoop down. At sa napakaraming instance na tayo ay ipinagluluto ng ating mga pastors. Amen po. Ang dami po nating marunong magluto. And we see our pastors cooking for us. Amen po. Ayun. Cooking for us. At kung sa tingin po natin medyo mabigat yon, ibababa ko pa po. Serving us with a glass of water. Amen po. We have pastors doing this. Maging ang pagkuha natin ng baso, pagsalin ng tubig, they were doing this for us. And ganun po ang gustong ipakita ng ating Panginoon, which they are doing to us. Amen po. And I know po na sa bawat isa rin po sa atin, we are doing this, serving with love, serving one another with love. Amen po. And praise God po, tayo po ay pasado. I would say, this is a check for us that we are also serving in humility. Amen po. Hallelujah. Okay. So we'll skip that. Basahin ko lang po sa chapter 8. Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean, and you are clean, but not every one of you." Amen po. At sa katuroan naman po na ito, ano pong ating makikita? And this will be the second one. Okay. Ayan po. So, balik po muna tayo. Ano po? If someone is serving us, how should we react? Amen po. At kuminsan ako dito ay sablay. Ako po ay guilty rito. Peter said to him, "You shall never wash my feet." Amen po. Jesus is giving a blessing ano po sa ating pong disciple. And Peter said, siguro nahihiya siya because he is Jesus Christ. He is their master. They call him master. They call him the teacher. Nahihiya siguro siya. So sabi niya, "You shall never wash my feet." Or pwede rin itong patanong, "Are you going to wash my feet?" Parang ganun, ano po. So hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng Panginoon na nakikita nilang ginagawa ng isang alipin sa kanilang mga masters. Amen po. But this verse 8, it teaches us something as a receiver of love, service, and blessing. Amen po. Peter, being on the receiving end of Jesus' service, is nahihiya because his teacher and master is doing a slave's work. Amen po. Now, masasabi natin we are like Peter. Ano po? Sometimes a favor, a help, is offered sa atin. Ano po? Nararanasan po ba natin yun? Na tinutulungan na tayo, and yet, because of pride, amen po, because of pride, tinatanggihan natin, sabihin natin, kaya ko to. Kaya natin itong mag-isa. And hindi pala ito tama. Because when help or service is offered from a brethren or from the church, let us
with open arms accept it. Otherwise, we are rejecting blessings. Dalawang klaseng blessing po. Yung blessing natin na marireceive na sana, and yung blessing niya for doing good. Amen po. At alam naman po natin, when we do good, we are blessed. Amen po. Hallelujah. So kapag the church is offering us help, amen, Pastor, with open arms, itanggapin po natin. Amen po. Na kuminsan sabi natin, hindi natin need, baka sabi natin, ibigay natin sa iba, Pastor, they know better. At dumaan na sila sa ganoong paraan at matagal na sila sa kanilang pinaghahawakan. And they know better. Amen po. At sa sarili po natin, talaga, aminin po natin, when the church is offering this, when someone is offering this na nasa leadership, alam po natin na kailangan talaga natin. And let's accept it with open arms because this is a blessing from them, from God. Amen po. And they too will be blessed. Amen po. Kaya kung nakikita po ninyo, yung mga nagbibigay ng tulong, pag tinignan nyo yung pamumuhay, hindi po ba? Parang angat pa rin ang angat. Amen po. Nakikita natin sa kanila na sa kanilang ginagawa, God is blessing them. Probably financially, sa health, sa trabaho, at sa maraming bagay sa anak. Dumadami yung anak. Amen po. Ayun, hallelujah. Let us proceed po. Ayan. So, sa verse kanina na makikita natin sa chapter 9, Jesus displayed patience. Amen po. At alam naman po natin, isa sa definition ng love na makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is patient. And Jesus is love. And therefore, Jesus will display patience. Amen po. Nakasama po ng ating pong Panginoon ang mga disipulo. Let's remember po itong chapter 13. He's talking to the disciples sapagkat tapos na ang kanyang public ministry. And this is the last night of Jesus Christ. Amen po. So, lahat ng pagdidiscuss po natin dito will be exclusively sa mga disciples and exclusively for us because we are Jesus' disciples. Amen po. So, Jesus displayed patience. Sa chapter na makikita natin ito, sabi ni Simon Peter, Lord, not my feet only, but also my hand. Ano po? So, ano pong nakikita natin ugali dito ni Peter? Nung una sabi niya, Lord, yun, nahihiya siya, ayaw niya, ano po? But when Jesus said, if I do not wash you, you have no part with me. Hindi ka kabahagi sa akin, ano? At nang marinig niya ito, ang sagot ni Peter, di wag lang po yung kamay, wag lang po yung paa, pati po kamay at ulo, sabi niya gano'n, ano? So, yung mga gantong kakulitan ng mga disipulo, ano pong katapat na pag-uugali magkakaroon dapat ang ating pong Panginoon Jesucristo. Na, again, kaya nating tularan, ano? And sa pagkakataong ito, 3.5 taon na kasama ng ating Panginoon, ang ating mga disipulo. And these are maybe mga nakakatuwa, mga makukulit na taon kasama ang ating Panginoon. May mga pagsuway, marahil, which sa ating church, we also experience. Amen po. And patience talaga po, we would say really a virtue. Ano po, na napakahalaga sa isang tao to move forward, to be blessed as again, ang pagkakaroon ng pasensya. Amen po. Sapagkat kung maigsi ang iyong pasensya, ano pong nangyayari? Nagkakaroon na po ng mga disagreements, ano po. And again, mapalad tayo. We have leaders and pastors na ang haba-haba ng pasensya. Tinanong ko nga noon si Pastor Fred, sabi ko, Pastor Fred, anong meron ka na baka pwede mong i-share? Sabi niya gano'n. Pasensya, sabi niya gano'n. Madami ako nito, sabi niya gano'n ni Pastor Fred. Hallelujah. And we can do this also. Sapagkat hindi naman ito ibibigay as a commandment by our Lord, kung hindi niya muna ito ginawa as a human being. Amen po. Ang magkaroon ng pasensya. Amen.
or mahabang pasensya. Hallelujah. Alright, we will skip again. And sa verse 14 to 17, ay maaari po ba nating basahin ito ng sabay-sabay? Amen po, 1, 2, and 3. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should, as I have done to you. Truly, truly, I say to you, blessed are you if you do them. Amen. Hallelujah. And what did Jesus display in these verses? Ano po? Jesus blessed. Amen po. And I think ito po will be the easiest na gayahin, tularan ano po ng sa ginawa po ng ating Panginoon. Because when we talk about blessings, ito na po yung paborito natin ano po, na because we always ask for this. Amen po. And when we love, we bless others. Amen po. At when we bless others, we are also blessed. Amen po. Amen. So bumalik lang po ako dun sa kanina. And that's the number 3 that we can imitate from Jesus Christ. Amen po. Let us continue. So, mag-review po muna tayo. How did Jesus show His love? Amen po. In order for us to be able to love one another. Amen po. Number 1, Jesus served in humility, which kaya natin yan. So, it's a check for that. Jesus displayed patience. Ayan, meron din po tayo yan, di po ba? And we can bless as well. Amen po. Hallelujah. And the 4th one, medyo may mahaba-haba po tayong babasahin dito ng mga verses sapagkat probably ito po yung masasabi nating mahirap na tularan, but it's doable. Maybe to some impossible, but again, it's doable. Amen po. At ako na lang po ang magbabasa. This will be from 21 to 27. Hallelujah. After saying these things, Jesus was troubled in his spirit and testified, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, uncertain of whom he spoke. One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table at Jesus. Kilala niyo po yon? Yan. Yung pong may-ari ng libro na to, ang sumulat, ano po? Si John the Beloved, ano po? Was reclining at the table at Jesus' side. So Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. Ayun po, sinenyasan ni Simon, si John. Sabi niya, tanungin mo na kung sino yan. Sabi niya, who would betray him? Sabi ng tinanong ni Simon or sinenyasan. So that disciple, leaning back to Jesus, against Jesus, said to him, "Lord, who is it?" Ayan. So, John the Beloved asked Jesus Christ, "Sino? Who would betray you?" Jesus answered, "It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it." So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, "What you are going to do, do it quickly." Kung may makita po kayo dyan na very uncommon na word, morsel, ibig po sabihin, it's a small or piece of bread. Ano po. At noon pa po pala, no, sinasawsaw na siya. Katulad po ng nakikita natin dito sa Middle East. Amen po. And what do we see dito sa mga verses na ito? Ano po? It's the betrayal. It's the in-expose ni Jesus Christ kung sino sa 12 disciples ang
magbe-betray sa kanya. Amen po. And this is already after ng washing of the feet. Amen po. Kung saan nagkasama-sama po muli sila. Siguro nagugas na ng kamay dito si Jesus Christ. Sinawakan niya na yung tinapay ulit eh. So, amen po. Kidding aside po. Ayan. And so, ano pang may kita natin dito? For us to be able to love like Jesus, Jesus served Judas, ano po? With the love that Jesus has, still He is able to serve a person na alam niya na magbe-betray sa kanya. At kaya ko siya nasabi, this could be hard for some of us because this someone is nakasama niya ng 3.5 taon, nakasama niya ng napakatagal, nagkaroon siya ng fellowship. And ibig po sabihin, kung nagkaroon na kayo ng fellowshipping, nagkaroon na kayo ng good camaraderie, good relationship, nakilala nyo na ang isa't isa, alam nyo na kung paano mag-adjust sa bawat ugali ng isa't isa. And yet, this happened. Amen po. Judas betrayed Jesus. And paano po natin magagawa to serve or to love someone na sa atin po has done something wrong, has done hate sa atin or has betrayed us as well, just like what Judas said. And alam naman po natin kung sino si Judas, kung ano po ang kanyang ginawa. Amen po. To love the person who betrayed you, who wronged you, and yet you will still be serving him. Amen po. At isa rin po itong bagay na ginawa ng Diyos that He would command us to do, to love someone even nagawa niya tayo ng isang pagkakamali. Amen po. And nangyari na po ba rin sa atin na someone na close sa atin would do something wrong sa atin, maybe to our loved ones. Amen po, na pinagkatiwalaan natin, and yet was nagkaroon ng betrayal. Amen po. And betrayal means breaking of trust. Thus, the disappearance of confidence on that person. After saying these things, Jesus was troubled in his spirit and testified, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me." Amen po. Tingnan po natin kung paano, kahit dito lamang po sa chapter na ito, kung paano, how Jesus served Judas, kahit na nalaman niya. And He did it twice. Amen po, sa instance lang na ito, sa moment lang na iyon, already Jesus knew, and yet He served him. Jesus, number 1, washed Jesus' feet. Amen po. Nagpakababa ka ng level to serve someone, hinugasan mo ang paa ng taong magtatraidor sa'yo. Amen po. How great is that? How great of a love is that? Na ipinakita ng ating Panginoon. And number 2, katulad nga po na banggit natin kanina, Jesus gave a morsel of bread, still serving yung taong magbe-betray sa Kanya. Amen po. At baka po may magtanong, why? Bakit kaya natin itong gawin? Bakit iniutos sa atin na gawin ito ng ating Panginoon? Number 1, because Jesus said so. Amen po. Wala na po tayong question kapag sinabi na ito ni Jesus. And hindi niya ito sasabihin kung hindi niya ito ginawa muna. Amen po. He did it first before niya sinabi sa kanyang mga disciple. And us, as followers of Jesus Christ, we will do the same. Isipin po natin, baka po tayo ay meron pang mga hate sa ating pong mga puso. We have mga galit pa sa ating pong mga puso na nararamdaman. At nawa sa katuruan na ito, it may be hard, but let us pray
na ang hate na yon for being felt betrayed or being betrayed literally ng ating pong kakilala ay matuto pa rin po nating mahalin through serving them. Amen po. Hindi po natin tatanungin ang ating mga sarili bakit natin yung gagawin, kundi it's just because we will follow Jesus Christ. We will do it because we love Jesus Christ. We will do it because Jesus did it. Amen po. Hallelujah. Now, again, pwede po ba? Let us read po sa verse 34 and 35. 1, 2, 3. A new commandment I give to you. That you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By these all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Amen po. And ano po yung sa statement na ito ni Jesus Christ, ano po yung ating takeaway? Amen po. Ano po yung matututunan natin? Ano po? With this statement from the Lord Jesus Christ, He is telling us, as followers of Christ, as followers of Him, to love. Amen po. And that it should be seen and be felt. Amen po. Amen. And everyone else will see the good fruits in us for having love in our hearts. Amen po. So when we love daw po, we don't just say it. Ipinaparamdam din po natin. Ito po'y una, nakikita. Pangalawa, ayun, kung tayo po ang makakaranas ng love na yun from that person, we will feel it. Amen po. Amen. And when we do it, at nakikita po yan, everyone will know na tayo ay Christians. Ano po? Sa kinikilos po natin, masasabi agad ng tao, na even yung mga unbelievers, he's a good person. This man is a Christian. Ganun po. Ano po. Hallelujah. At nabanggit nga po natin, we will see good fruits in us. At iyan po ang nasa next illustration natin. Amen po. Tandaan po natin, ang puno with the right nourishment, amen po, ibig po sabihin ng right nourishment, we have love, we have Jesus in us, ay nagbubunga. Amen po. At sa illustration na ito po, ano pong una ninyong napapansin? Anong katangian mayroon ang mga bunga? Amen po. At ito po yung nabanggit natin kanina. Ang mga bunga ay nakikita. Ayan po. Sa isang puno na may bunga, unang-una, ito po ay nakikita. So, tayo rin po mga Kristiyano, ang isang mabungang Kristiyano ay kinakikitaan ng magagandang bunga. Amen po. Ayan po. And how are we going to paano natin malalaman yung sarap ng bunga na yon? So we will be in fellowship with this kind of person para po maramdaman natin, para makain po natin, amen po, ang ma-absorb natin ang mga bunga ng kanyang pagmamahal na mayroon siya. Amen po. At yun nga po, kung tayo ay may pag-ibig, ito ay dapat nakikita sa ating buhay. Amen po. And to conclude po, manghihiram po muna ako ng nabanggit last time ni Brother Nathan. What do we see in Jesus in this teaching? Ano po? Love in action. Amen po. Jesus is truly a love in action. He never actually said it until the last part of the chapter. Instead, he first demonstrated love, showed love, and did the meaning of love. He had displayed the qualities and fruits of having that pure love in his heart. And it caused everyone around him to be blessed. Amen po. At iyon po ang naranasan ng mga disciples. And so are we po. We will be like them. We will be blessed because of the love of Jesus. And if we will imitate Jesus Christ sa klase ng tama, pagmamahal sa ating kapwa, sa chapter na ito nga lang po, inyo lang po siyang balikan para po
marahil may mga simple doon na pwede nating tularan. May mga hard din, may hard din to do, but we will be able to do it because Jesus said so. Amen po. And para po sa ating challenge. And a challenge to grow up to love like Jesus. Amen po. With all these mga examples ni Jesus Christ na ating mababasa ngayon sa screen, anong tingin ninyo po, na kaya natin itong lahat gawin? Amen po. Di po ba? Doable. Amen po. And kanina, meron din po tayong, ayun nga po, sub-question at nasagot na po natin yon. It's doable. That we may be able to love one another. And kung meron po tayong parte dyan na tayo nahihirapan, again, we have one another to help, to seek help. And mga kapatid, we will continue to grow up in every aspect of our spiritual life. Amen po. Kaya iniutos so that we will do it. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, it's not natural for us. It's not natural for us to be humble. It's not natural for us to be patient. Amen po. And very not natural for us to serve a Judas. Amen po. That's why ginawa po siyang commandment ng isang Diyos. Amen po. For us to follow. And it's doable, it's possible, and it can be done. Amen po. Hallelujah. At dyan po, magtatapos ang ating katuruan. We will grow up to love like Jesus. Amen po. At tayo po'y muli magsitayo para po sa ating pong panalangin. Lord, muli maraming salamat po sa iyong salita. And Lord, help us to grow up to love like Jesus. Amen po. Na ang aming po mga kapwa, we will show them love by serving them just like Jesus. Maraming po salamat at nawa po ay maging mabunga rin kami, O Lord, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Maging mabunga, hindi lamang kami, maging ang aming mga bunga ay maging mabunga rin. Hallelujah. At ang pagpapalaganap nga po ng iyong salita ay mangyari sa bawat isa, sa bawat sulok ng mundo. Hallelujah. Upang sa ganon, O Lord, mas marami kaming mga souls, O Lord, that we will na mamimit ka, O Lord, at makakasama ka in heaven, O Lord. Maraming po salamat muli at sa iyong katuruan. Maraming salamat din po sa bawat isa na narito and online na nakinig, O Lord. At again, sa puso't isipan namin, O Lord, nawa ito ay mag-grow at mag-manifest, O Lord, sa aming pong mga gawa. Maraming pong salamat muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Amen at amen. Amen. Napakanda ng mensahe ni Kuya Charlie na love one another. Diba? So, let's, ang pangalan nito? Sabihin mo sa kapatid. Sabihin nyo sa kapatid nyo, love one another. Love one another. Amen. So, dadako po tayo sa ating giving testimony. Tinatawagan ko po si Ate Grace. Amen. Good morning po. Uy, maaga tayo 10:30. Good morning po sa lahat. Good morning. Yun. Ano ko lang, follow up lang doon kay Kuya Charlie. Di ba sabi niya, Jesus served in humility. Jesus displayed patience. Jesus blessed. Di ba? So, ngayon, pwede nating ipakita talaga yung pagmamahal natin sa Panginoon if we will return our blessing. We will bless i-bless po natin ang ating Panginoon at the same time, i-bless din po natin ang ating church.
Kasi if you give, you show your love. If you give, parang pinuput nyo ang ating Panginoon as our first priority. And if we bless Jesus, if we bless our church, it's our protection also sa lahat ng bagay. Hindi lang tayo magkasakit, blessing na po yun, di ba? Yun. Gumising tayo nang humihinga pa sa umaga. It's a great blessing, di ba? So why not, simple lang naman yung hinihingi sa atin ng Panginoon, di ba? Let's give our tithes and offering. Yun lang naman po eh. So, tumayo po tayo para i-share natin. Actually, ibigyan natin yung ating pagmamahal. It's one way of showing our love to God. Giving is love. Diba? Yun. Magpapasalamat lang din ako sa Panginoon kasi, simple lang, end of year appraisal. And this year talaga, as in talagang hindi talaga busy sa trabaho. Praise God, hindi busy sa trabaho. So I was thinking, ano kayang ibibigay sa akin na evaluation ng aking amo? And bago lang ako, nung last Wednesday, finalize na siya ng evaluation. And praise God, at mataas naman yung binigay niya sa akin. 4.5 out of 5. Yon. And sana, mabigyan din ng steps by next year. Evaluation pa lang yon. Pero ano na rin yun, di ba? Parang, blessing yun sa akin na parang na-appreciate ng amo ko yung mga ginagawa ko. So, yon. Hindi lang, kasi ang Panginoon naman, hindi naman tayo i-bless naman sa material na bagay eh. Sa lahat ng bagay, bine-bless tayo, di ba? Yon. So, let's taas po natin ating mga tithes and offering. If Jesus bless, we bless Him also. So, Lord, maraming salamat nga po, Lord, sa umagang ito, Lord. Hallelujah, O God. And for this morning, Lord, hallelujah, O God, we want to bless you, Lord. Hallelujah, O God. I-accept nyo nga po, Lord, to ang aming tithes and offering, Lord. Hallelujah, O God. And we pray na patuloy nyo pong pagpapalain ang mga company na pinagtatrabahuhan namin, Lord. And make us, Lord, a channel of your blessings po, Lord. Hallelujah, O God. Sa aming mga mahal sa buhay, Lord. Hallelujah, O God. And help us, Lord, truly, Lord, to become faithful in giving our tithes and offering, Lord. Hallelujah, O God. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen.